Okay, gagawa ako ng full tutorial sa Microsoft Word and dito ko na po talaga siya pinost sa ating YouTube channel para hindi po masyadong mahirap mag-edit dahil nga yung quality ng video talaga pagdating sa YouTube at saka sa TikTok parang umiiba siya. So, yep, let's get started. Ang akin lang ituturo or akin lang explore or ituturo lang din talaga sa inyo ay tungkol lang din talaga sa mga basics. Okay? So, meron pa akong kinapi kanina na texts or parang research ko kanina. For practice purposes, mag-right click tayo. May kinapi okay na. Mag-right click tayo. Paste natin. Or, pwede naman. Okay, maliban sa right click paste, gamitin natin ang ating keyboard, control V as in victory, CTRL V. Okay? Yan, magpe-paste din yan siya. So, hahayaan ko lang yan siya kasi practice lang naman. So, first natin na explore is yung home tab. So, halimbawa ito. Halimbawa, lalagyan ko ng title yung ating yung title ng ating research. Lagay natin ito, land form. Okay. So, yan yung parang title niya. Okay. Sa home tab, meron din siya ditong paste. Ito sa highlighting to. Ito naman din sa copy and then sa cut. Pero, hindi ko na siya ituturo dahil meron na nga tayo. Pwede tayo mag-right click. Mas mabilis siya at saka gumamit tayo ng ating keyboard. So, kung gusto natin kapihin, Control C, CTRL C. Pag gusto natin i-paste, Control V, CTRL V. And ang atin namang um, cut, nakalimutan ko kung ano yung ano nun. Basta, pwede naman tsaka hindi mo na siya gamitan ng keyboard. Katulad nito, halimbawa ito, i-erase natin to itong sa baba. Highlight lang natin, tapos gamitin natin yung backspace, di-delete na siya. So, yun lang siya. Tapos, ito yung sa font style, makikita natin. Okay, halimbawa yung landform, yung title niya, gusto ko siya na gawing bold. Halimbawa, bold. Gawin halimbawa, papalitan ko yung kanyang um, font style. Pipili ka dito kung ano yung gusto mo. Halimbawa, gusto mo ayan, Bell MT, ganyan. And then, yung size niya halimbawa, medyo lakihan natin kasi title siya, 'di ba? Ayan, halimbawa 28, okay? Tapos, tandaan po natin na dapat naka-highlight, ayan, naka-gray. Hover lang natin yung mouse, hold natin yung left click, and then, dali natin doon, i-drag natin. Oh, oh. Pag okay na, na-highlight mo na, bitawan mo na yung left click. And then, pwede natin siya i-bold, italicize, and underline. So, halimbawa, gusto ko lang siya na, bold lang. Okay, bold lang siya. Okay? Tapos, dito naman sa, eto, pampalaki lang din to ng size ng, font size lang din to. Ayan. Ayan. Ito naman, case niya. Halimbawa, gusto mo sentence case, lowercase lahat. Gusto mo siya uppercase lahat. Halimbawa, ganyan. Gusto mo title uppercase lahat. So, ayan natin na uppercase. So, ganyan siya. And then, eto naman, text color ito, guys. Text color. So, halimbawa, gusto natin palitan yan siya ng kulay blue, halimbawa. Ayan, magiging kulay blue na siya. Tapos, halimbawa ito kasi may mga blue siya, 'di ba? Gusto natin gawin natin color black lahat. So, highlight lang natin. Tapos, punta tayo dito sa text color. Gawin natin siyang automatic. Ayan, black na siya. Okay? So, kung halimbawa gusto mo tanggalin yung, ayan, may mga ano siya,
Try natin yung mga underline niya, try natin. Ayan, natanggal na siya. I-double click mo lang. Ibig sabihin 'pag naka-gray yan, ibig sabihin nakikita niyo naka-gray yan, ibig sabihin, naka-underline siya. Pero 'pag hindi siya naka-gray, pindutin mo lang isang beses ulit, eh, mawawala na siya. And then halimbawa ito gusto mo yung gusto mo itong title mo naka-center, ito naman sa alignment, center siya. Ito left, center, right, and justified. So, gusto mo siya center, okay, center mo lang siya. Halimbawa, ito, gusto mo siya mas gusto ko dito justified eh. Kung makita, tingnan mo ang difference niya. Pag left click, ayan siya, nakaganyan siya. Yung sa right side, tingnan mo, hindi siya naka-arrange yung mga letters. Pag center, ayan, nakaganyan siya. Pag right click, pag right alignment, nakaganyan siya. Pero pag justified, tingnan mo, ang ganda niya tingnan. So, usually, magagamit mo yung justified forms pag gumagawa tayo ng mga letters. Halimbawa, ayan, maganda siya gamitin kasi ang ganda niya tingnan sa gilid. Okay? Tapos, halimbawa, eto gusto mo eto mga mid, ocean, ayan. Gusto mo lagyan yan ng bullet or numbering. Enter lang natin, tapos gusto mo yung mid-ocean ridges, naka-bullet. Halimbawa, gusto mo bullet, okay? Yung bullets natin, ayan. Ayan, may ganyan. So, halimbawa, gusto mo ganyan. Tapos, halimbawa, ito namang volcanoes. Enter mo ulit. Irisin mo lang to. Ayan. Irisin mo lang yung kama. Halimbawa, ganyan. Tapos, ito. Enter natin. Or pwede natin gawin Great Organic Basins. Ayan. Tapos, ayan, halimbawa, yan, ganyan siya. Gusto mo nakaganyan siya. Or it's either, gusto mo naman dito na naka-numbers, kahit i-highlight mo lang to, change natin sa numbering. Pwede siya ganyan, okay? Okay, pag gusto mo nang tanggalin ang numbering, click mo lang to ulit. Ayan. Okay? So, kung halimbawa gusto ko naka-bullets lang talaga siya, mas maganda tingnan pag naka-bullets. Ayan, ganyan siya. Okay? And then, next dito meron din sa paragraph. Halimbawa sa paragraph, ito yung spacing niya. 1.0, 1.15. Halimbawa, ito, highlight natin. Gusto natin, line spacing options. Pero mas maganda dito tayo punta sa line spacing options para mas makita natin yung options niya. Punta tayo dito sa, halimbawa, ito lang sa multiple line spacing niya, pwede natin ilagay sa single. Ito is 0 natin yung after. 0 at ilagay natin don't add space. Ayan, para mag-ano siya, yung spacing niya, single na lang siya. Ayan, tingnan mo, 'di ba? Mas nag-compress siya. Kung halimbawa gusto mo naman na halimbawa gusto mo na iba naman yung ano niya, hindi pwede naman dito automatic 1.15 ang gusto mo, ayan, automatic na siya, pindutin mo na lang to, ganyan siya. Okay? Pindutin mo lang diyan. Tapos dito naman, sa function naman dito, eto, automatic siya, bibigyan ka niya ng, yung style kaagad ng text mo, automatic. Halimbawa, yan, click lang natin dito, okay. No spacing, ganyan, normal. No spacing. So dapat i-highlight natin lahat kasi hindi siya nag-e-effect lahat. We try natin dito. Normal. No spacing, ayan, ganyan. So, dapat i-highlight natin lahat yung gusto natin mag-apply yung changes. So, highlight natin lahat. Halimbawa, gusto mo normal lang, and automatic, babaguhin niya yung document mo. Ayan, halimbawa, nakaganyan. Or marami pang options. Halimbawa, gusto mo nakaganyan. Ayan, di ba? Tapos, halimbawa, gusto mo naman siya. Ayan, pwede ka mag-create ng style, mga formatting. So, yan siya. So, halimbawa po, ang nangyari ay, itong sa find kasi, magagamit mo naman siya. Halimbawa, may word ka na hinahanap, tapos hindi mo siya mahanap. So, find ka. Click mo to. Find. Halimbawa, gusto mong makita ang word na,
um, canyons, okay? Ah, so ayan mabilis tuturuan ka na niya kung saan banda, yan makikita mo yung canyons, okay? Um, halimbawa pero puwede din yung find, ang shortcut, keyboard nito is Control F, ito X natin yan. Kung tapos ka na, ayan X mo yan diyan and then Control, CTRL-F, ayan shortcut ng find yan, ayan. Meron canyons na nakalagay. Halimbawa, valleys naman yung gusto mong makita ng word kasi 'pag madami 'di ba hindi natin makita kaagad. So ayan, kaysa isa-isahin mong tingin, so find ka na lang para makita mo kaagad, okey? Ayan, just close lang natin. Etong sa replace naman, halimbawa yung valleys 'no, ang purpose nito is halimbawa yung word na valleys, replacean mo ng mountain, okey? Replacean mo ng mountain, okey? Tapos puwede mo isa lang ang i-replace niya or replace all. Lahat ng word na naka-valleys papalitan niya ng mountains 'yun. So mas mabilis 'yan, okey, replace all. Oh, sabi niya we made one replacement. So parang isang word lang yung valleys diyan kaya isa lang yung nakita niya. Sabi niya, "Do you want to continue searching from the beginning?" No. Okay. Ibig sabihin ni-replacean niya ng word. Okay, tingnan mo yung yung ano ngayon, close natin 'to. Tingnan mo yung valleys kanina pinalitan niya na ng mountain. So, select naman, ito hindi ko masyado kasi 'to ginagamit at saka yung add-ins, eh. Ginawa tayo sa document natin na ayaw natin halimbawa nito, ganyan, ganyan nangyari, ayoko siya. So, i-undo natin, ibig sabihin babalik yun siya sa dati. Halimbawa yung, changes na ginawa mo before niyan, um, babalik siya dun. So, halimbawa i-undo natin, undo, yan katulad ng values kanina pinalitan natin 'no, ayan. Redo naman yan kung ibalik mo dun, redo, ayan. And tingnan mo yung mountains kanina 'di ba, 'pag i-undo natin babalik yun siya sa word na valleys kasi nag-make tayo ng changes. Katulad niyan kanina ganyan, nag-change tayo ng ganyan. So kung hanggang saan yung gusto mo na ibalik, tapos kung gusto mo naman i-redo, ibalik mo dun sa kanina kung ano yung ginawa mo o ibabalik mo din, o eto, ayan. Halimbawa, yan lang yung gusto ko talaga na form. So yan na siya, um, yan na talaga ang gusto kong na form, yan yung gusto ko, okey? Kung halimbawa tapos na tayong gumawa diyan, punta po tayo dito sa file, 'di ba, or dito tayo sa save, okey? Puwede i-on natin yung auto-save nito o para, ah, okey kailangan naka-save sa file. Okey, so ang gagawin natin, halimbawa marami tayong gagawin 'no na na document ay halimbawa marami 'to tayong tinype tapos halimbawa naka-computer tayo or hindi natin alam baka biglang mag-lowbatt yung ating, computer or laptop, I advise na, kung mahaba-haba or halimbawa nakagawa na tayo, puwede na tayong mag-click ng save dito, save option. Tapos halimbawa, sa documents ko lang siya ilalagay, tapos lagyan po natin ng file name, okey? Landform lang halimbawa, ganyan lang. Tapos click natin save. So, ayan. Ayan, nag-save na siya. So, 'pag naka-save ka, naka-auto ano na siya, I advise na mag-save muna kayo kahit hindi pa kayo tapos gumawa ng inyong document. Kasi to avoid nga na baka mamaya mawala siya, biglang halimbawa naka-computer ka 'di ba, so hindi ba yun siyang battery na, ano 'pag napatay ang kuryente patay din yung ginawa mo, so mawawala siya lahat. So I advise na kung halimbawa nakagawa ka na, mag-save ka na, kung hindi naka-on ang auto-save, dapat kahit every siguro may nagawa ka na from time to time magki-click ka ng save para hindi mawala yung, ginawa mo. So, iyan isa yan sa way paano mag-save ng file. Puwede din tayo dito sa file, okey, makikita naman natin sa file yung save. Ito wala na siyang save dito kasi nag-save na tayo kanina, eh. Pero kung puwede naman save a copy, for I think hindi naman na din
Depende na lang yan sa'yo. Save a copy, ibig sabihin magdu-duplicate yung document mo nun. So, puwede na hindi kasi nga meron yun naman yun and then sa purpose lang naman 'to na, tinuruan ko kayo sa, um, Word. But anyways, kung gusto mo gumawa ng bagong ano, ito naman yung sa file, tab, okay, para makita lang ninyo. So, dito din natin makikita yung mag-o-open ka ng file, save a copy, print. Isa sa mga ginagamit din, i-print natin. Halimbawa gusto natin mag-print ng ating document, so punta lang tayo dito sa print, okay. Tuturo ko na lang din sa inyo. Halimbawa, ito yung printer mo, itong printer na 'to 'pag halimbawa, nakasaksak 'to, magiging mangyari yan, magiging ano siya, ready yung ano, status niya halimbawa niyan. Pero ito talaga, ayan, magiging ready yan. Tapos, yung options mo dito sa print is, ilang page, ibig sabihin ilang copies ang gusto mo. Halimbawa, isa lang naman na copy. 'Pag halimbawa gusto mo yung anong page lang, halimbawa, 5 pages 'to tapos ang gusto mong i-print page 2 lang. So, lagay mo dito page 2. Kasi 'pag wala kang nilagay na page diyan, lahat ng halimbawa 5 pages 'yan, ipi-print niya yung 5 pages. So, ito hindi ko na masyado i-discuss. Ito naman siya, ang um, orientation. Orientation 'to siya is, kung ano yung ano niya, nakapahiga at saka nakapatayo. And then, ito, size ng bond paper, this is, meron tayong letter. 'Pag sinabing letter, ito yung short bond paper, 8.5 by 13 yung long, and puwede din tayo sa A4, which is commonly used ngayon A4, sa pagkakaalam ko. And then meron din tayo ditong ayan, sa insert puwede tayong maglagay ng cover page, blank page. Itong cover page usually ginagamit siya 'pag siguro sa mga thesis, mga ganyan. So, maglalagay ka ng cover page, halimbawa insert ka ng cover page. Halimbawa ito, may mga styles na din siya, halimbawa ito yung gusto mong i-cover page, ayan. So, maglalagay na siya ng cover page diyan, okay. And then sa blank page naman, halimbawa dito tayo, gusto natin halimbawa dito tayo sa gitna nito, dito tayo, click lang natin dito sa mouse, ayan, or di kaya dito, try natin yung blank page. Halimbawa, yun nga sabi ko blank page, wala siyang laman. Halimbawa namali ka, so gusto mo diyan may ano, may blank page, ayan. And then halimbawa page break naman, I'm not sure what a page break is, hindi ko masyado siya kasing ginagamit, but so yan lang siya. And then try natin sa table. Halimbawa gusto natin mag-insert ng table, dito siya nakikita sa insert tab. Halimbawa, siyempre bago halimbawa diyan gusto natin gumawa ng table, insert tayo ng table. Halimbawa, ayan. So, halimbawa, meron din siyang mga table designs na kung gusto mo, kung ano yung gusto mo, pre-made na siya. Okay, at saka pwede natin ibalik sa original, halimbawa. So, nare-resize nito siya, okay? Dito lang tayo sa gilid. Ayan, oh. Ito din yung ano niya na ano mo din, nauusog mo din yan kung saan mo gustong dalhin, ayan. Make sure lang na yung ating, halimbawa, cursor, halimbawa ito, ayan, nakaganyan. Halimbawa ito dito punta natin dito yung cursor natin dito sa ayan, 'pag naka-arrow na siya na ganyan, ibig sabihin puwede na siya natin i-resize, ayan, ayan. Make sure ha na cursor natin dito, ayan, nakaganyan siya, may arrow siya na nakaganyan. Kasi hindi kung halimbawa yung arrow na yung ano natin ganyan lang, hindi yan magagalaw kahit nakagano'n. So, dapat yung cursor natin nakaganyan, may arrow siya na ayan, may arrow siya na parang resizer type, ayan. And then ito puwede natin siyang usugin dito. Okay, ganyan. So, halimbawa maglagay tayo dito ng, name of a person. So, medyo malaki 'to, edit lang natin. Punta tayo sa home. Liitan lang natin, okay. Gusto ko ano lang, 16 lang.
Ayan. Tsaka gusto ko yung kulay niya automatic lang black, okay? And then gusto po natin naka-center siya, ganyan. Ayan. So, copy lang natin yan para or name of person, tapos animals, things. Ganyan, halimbawa, yan lang, example lang siya. So, yan, gusto ko 'to papalitan lahat. So, i-highlight na lang natin lahat para mas mabilis. Okay, ang size kanina ay 12, tapos naka-center siya, tapos gusto ko black yung kulay niya. So, ganyan lang siya. And then, puwede tayong mag-insert ng picture. Halimbawa, galing dito sa ating device. Ayan. So, puwede din kung halimbawa galing sa ating, Google Chrome halimbawa, punta lang halimbawa naka-reach ako dito ng Anyong Lupa na okay, nag-research ako ng Anyong Lupa. Okay, gusto ko ng picture halimbawa. Okay, nag-copy ako galing do'n. So, punta natin dito. Imbis na dun ka dadaan sa insert, kung halimbawa yung insert mo ay yung picture mo ay galing diyan sa documents mo na or galing diyan sa computer mo. Pero 'pag ito, may kinopy ako galing dun sa Chrome na picture. So, control V ko lang, ayan na siya, andiyan na yung picture, okay? Puwede natin lakihan 'yan. And then, puwede din sa insert, pictures on this device. Halimbawa, yung sa downloads ko galing. So, halimbawa, itong ano ko, itong Facebook ko. Ay, click lang natin and then insert. And then, halimbawa, ayan yung aking Facebook. So, ika-crop ko lang 'to halimbawa. Super mamaya na lang kasi meron pang okay. So, yeah, puwede natin 'to i-crop. Halimbawa, may mga part na gusto kong i-crop. So, punta tayo dito. Ayan, tapos right click, crop. Crop mo lang siya kung saan mo gusto, halimbawa hanggang diyan. Tsaka dito din sa baba ika-crop ko rin. Ayan. And then click lang natin sa gilid. Okay, okay na siya, na-crop na siya. Okay. Meron din mga shapes. Halimbawa, puwede kang mag-insert ng mga shapes diyan. Hindi ko na siya masyadong isa-isahin talaga kasi parang sobrang haba na. Mag-ask na lang kayo sa akin 'pag may mga specific kayo na tanong. Draw, ayan, magdo-draw ka kung ano yung gusto mong gawin. Hindi ko masyadong ginagamit kasi 'to. Design tab naman, ito siya, kung ano yung gusto mo na style dito. Halimbawa, automatic i-change niya kasi i-apply niya lahat 'to. Halimbawa, title, style, ganyan, ganyan. Okay, tingnan natin yung sa baba kung nag-change ba siya. Halimbawa, ito title din. So, automatic gagawa na siya ng design sa lahat. Ibig sabihin, a-apply siya sa lahat ng pages. So, ayan, kung ano lang yung gusto mo dyan, kung gusto mong gamitin. Tapos sa layout, ito isa sa mga pinaka-importante sa layout. Isa din sa pinaka-nagamit ko talaga, okay? Kung makikita mo, dito natin makikita ang margins. May normal, may narrow. Yung narrow, ganyan. Meron ding normal. Okay? Ganyan siya, magiging ganyan ang margin. So, Puwede din 'to siya, customize margins kung ano gusto mo, kung halimbawa, ano yung gusto mong margin. Halimbawa, 2 sa top. So, palitan mo lang 2, tapos click mo okay. And then next, sa orientation naman, 'di ba yung, default or yung 'pag nagbukas tayo ng Microsoft Word, yung ating document patayo talaga yan siya. Pero 'pag gusto mo naman na i-landscape, puwede siya. Ayan, pahaba na siya. Ay, nakahiga na siya, okay. Hindi siya nakapatayo, nakapahiga siya. So, balik lang natin dun sa portrait. Yung sa size naman, dito ka ano, kung gusto mo nga, 'di ba, kung gusto mo ng short man paper, 8.5 by 13, 'pag legal, 'pag short, 8.5 by 11, 'pag, long, 8.5 by 13, and then puwede din siya A4 kung gusto mo, ayan. So, set mo lang diyan. And puwede ka din dito sa ating ano, iko-column siya natin.
Okay, halimbawa dito yung text natin kanina, 'di ba? Columns naman, halimbawa gusto mo 2 columns, ayan magiging dalawa yan siya. So, kung halimbawa magta-type ka ng magta-type diyan, halimbawa, ayan halimbawa, ganito siya mangyayari sa ano mo, sa document mo. Pakita ko lang sa inyo, ayan. Yan ang result ng 2 columns. Kung puwede mo din siyang tatlo or kung ano yung gusto mo. Usually ginagamit 'to siya siguro sa mga I think sa mga brochures, mga ganyan. So, ibalik lang natin sa 1 column and then eto siya meron siyang mga sa indent niya, eto na yun kanina yata yung sa paragraph niya, eh. So, pero yun lang yun siya, hindi ko na siya masyadong i-elaborate pa. Okay, sa references naman hindi ko din masyado 'to ginagamit. I think ginagamit 'to siya yun katulad yung mga table of contents 'pag gagawa ka siguro ng mga thesis, mga sa mga schools. Halimbawa gagawa ka siguro ng libro ganyan kailangan mo ng mga table of contents. So, for me hindi ko siya masyadong ginagamit, so hindi ko din sa mailings naman, ito siguro 'pag, ah, okey gagawa ka ng envelope, mga labeling, ayan. So, sa review tab, ayan, magche-check ka ng mga spellings diyan, ayan, read aloud. So, marami siyang, mga options din. Pero hindi ko na siya masyadong idi-discuss kasi sobrang haba na ng video tsaka hindi naman 'to masyadong ginagamit. So, sa view options, 'yan, puwede mo siyang i-print layout. Bago mo i-print, puwede mo siya i-print layout para matingnan mo. Ba't hindi siya gumagana? Okay, basta print layout or read mode ka. Ayan, gusto mo ganyan naka-read mode. 'Pag nakaganyan naka-read mode, halimbawa naka-full na siyang ganyan, ang gawin niyo lang po ay ESC or escape. ESC niyo lang sa mouse para bumalik dun sa dati. Tapos print layout, ganyan. Web layout naman, nakaganyan siya. So yeah, i-explore niyo na lang 'to. Meron din siya mga grid lines. Yan 'pag gusto mo lagyan ng grid lines, okay? Ayan, katulad niyan yung mga pages na lagyan na ng grid lines. So, ayan, pwede mo tanggalin, i-uncheck mo lang 'to kung ayaw mo naman, uncheck mo lang. And then merong zoom, ayan 100% siya, pwede mo 200%. Gusto mo mas malaki, o ayan. So, zoom natin 100% lang para normal. Tapos, okay. So, I think, yan lang siya lahat. Tapos sa help naman, ito kung gusto mong manghingi ng tulong, so type mo lang diyan sa help kung ano yung mga questions mo. So, I think that's all for our tutorial sa Microsoft Word. This is very helpful na marunong tayo sa Microsoft Word, which is very basic lang din. Very helpful siya sa ating mga students.